Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko lamang sa inyo, kayo may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon. Hirap ba ikaw magtiwala sa isang tao? Opo. Bakit? Based po sa experience ko. Based sa experience. Sa tingin mo ba, paano mo malalaman ng isang tao talaga ay mapagkatiwalaan sa panahon ngayon? Hindi ko rin po masasabi. Mahirap po kasi man-judge. Mahirap. O parang ganito lamang po yung logic nito. Like halimbawa, paano ba malalaman ng isang tao ay mapagkakatiwalaan? Ito ba ay dapat makilala mo siya sa loob ng buwan o taon? Or nararamdaman lang daw, sabi ng marami? Nararamdaman po. Nararamdaman na lamang. Sa tingin mo ba ang ugali ng mga tao ay nagbago kumpara dati? Opo. Bakit? Siguro po yung iba, imbis na dapat ay pamatured, ay hindi po halos lahat nagmamatured. Parang mas nagiging isip bata pa po. Isip bata. Okay, sige, ganito. Sa naniniwala ka ba ang buhay ay hindi patas? Opo. Bakit? Lalo na po sa mahihirap. Meron po kasi mga mayaman na iba hindi hindi sila yung marunong na makibagay sa mahihirap. Okay, kunwari, bigyan ko kayo ng madali lamang na halimbawa. Kunwari, meron tayong dalawang tao. No? So, sabihin natin isa, mabuting tao. Siya ay mabuti, mabait. Wala siya tayong ginagawang masama. Nagmamalasal, kasi mabuti nga, di ba? Pero parang baliktad. Siya yung laging kinakawawa ng mga tao. Siya yung laging iniiwan. Siya yung laging sinasaktan. At higit sa lahat, ito yung medyo masakit, binabasted daw ng mga tao. Mabait daw. Ito yung sabi ng ibang mga nagsasabi nito. Versus, masama ugali, bad boy man o bad girl yan. Pero, dumadami yung kaibigan, nagkakajowa pa nga daw kahit barumbado yung ugali. Hindi, yun yung according sa nakuha ko. At mas dumadami sila kaysa mga mabuting tao. Tanong ko lamang ay simple lamang. Napapansin mo ba yan sa totoong buhay? Opo. Bakit ganun? Anong meron? Hindi ko rin po alam, pero siguro po ay yun na lang din po yung ginugusto minsan siguro ng iba. Hindi ka ba nagugulat sa ganong pangyayari? Di ba dapat mabuti, di ba? Tinuruan tayo na mabuti. Kaya nga mabuti kasi maganda pa yung buko ko. Dapat deserve na hindi siya ginaganon. Parang baliktad ata ang nangyayari, di ba? Naawa ka ba sa ganong tao? Opo. Dahil? Minsan po nararanasan ko din yung maging ganun. Minsan na kinakawawa, tsaka yung minamaliit. Okay, curiosity lang ako Nasa iyo kung paano to sasagutin. Ikaw na bahala kung ito specific or general. May say general, ikaw na bahala. Ano bang gusto mo sa isang tao? Curious lang. Yung ano po, mapagkatiwalaan lang. Mapagkatiwalaan, no? Okay, ganito. May mga ilan na akong katanungan dito, mas madali ito, sundan po ito, no? Tanong ko lamang, ikaw ba isang mabuting tao? Hindi po. Oh, very confident. Bakit? May mga bad side po at tsaka hindi naman po ako perfect. Okay, kung ilalagay natin sarili natin from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sorba daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? 5 po. 5. Para sa iyo, ano ba sabihin ng mabuti? Ano po, nakakatulong sa kapwa, hindi nang mamaliit, tsaka mabait lang. Okay. Mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po. Pero pag search kay Google, pag hindi mo alam isang salita, nagagawa mo lagi? Opo. O ganito, bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po yung may kinalaman daw sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibigay sa tanong kung tama ang sasabi ng dictionary. Kagaya nito. Kayo po ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yun nga po ang problema, that po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling.
Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di mo na lang binalik, or gawin natin mas malala, nangopya ka daw o nagpukopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Okay, so imagine mo kunwari nandiyan lang yung police station sa kalayuan. Imagine mo, wala nang tao dito. Lahat na tayo nasa kulungan na talaga. Doon pa lamang may trust issue ng tao sa atin sa maliit na bagay. Ano pa kaya kung sa malaking halaga? Yun nga lang, ilan tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Nawawala ba stress mo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Dalang tumitindi. Halimbawa, kunwari, sasaktan ka ng isang tao. Siyempre, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal, pero sa isip lamang. Ibig sabihin, hindi ka man nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo sa salita. Kaya may nasasaktan, kaya mayroong heartbroken kung sabi ng marami. Kasi nga, sa isang salita lamang, ay may napapahamak na. Kaya tayo dito ay guilty. Na-appreciate yung patience, honesty, pero ito po. Nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayong nadulas kunwari, napa-OM, alam niyo na po yun. Opo. Tanong ko lamang, mahal mo ba nanay mo? Opo. Halimbawa, kunwari naglalakad ka ulit dito, bigla kang napuwing kunwari. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo na wala siyang kinalaman sa pagkadulas mo. Opo. Yung OM insert mother's name. Panggulit lang. Okay lang ba yun? Siguro po, pag nabibigla. Nabibigla lang. Pero sabi ng marami, sasagutin nila, hindi nila kayang gawin. Kasi daw ay nakakabastos. Kasi ano yan, disrespect. Kaya okay lang na magmura na lang sila kaysa mandami pa ng pangalan tapag nagugulat. Yun nga lang, ganito lang yan. Kung meron tayong care sa ating mga loved ones, sana ganyan din po sa Panginoon. Kasi pangalan niya, sagrado, at hindi dapat ginagamit lang pang babastos, na nahulog ang cellphone mo, napa-OM, alam mo na. Tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. And unfortunately, lahat na po tayo ay nadulas na ang dila natin dyan. At that's why dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko yung inuusgahan, kasi yung tanong na yan ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lang. Impyerno po. Kaya binagala na, maaaring doon tayo pupunta? Hindi po. Bakit? Alam ko naman po. Alam mo na. Grabe, parang ganito lang yan. Parang kunwari, yung isang kriminal kunwari, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at siya ay dinala sa korte. Siyempre, kung isang kriminal, makakaranas siya ng takot at pangamba. Kasi sabihin niya, Judge, opo, guilty ako. Talaga bang doon na talaga ako pupunta sa kulungan? Kaya sasabihin ng judge, masakit man isipin, yun yung totoo. Kasi may nagawa kang kasalanan, kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Ngayon, yung sinasabi ko po kasi, ganyan din ang parang sinasabi ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple naman tanong ko lamang, kayo ba'y nag-aalala sa sabi ng Biblia na maaaring tayong lahat, hindi lang ikaw, ay sa hell mapupunta kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala sa sabi ng Biblia? Opo. Ano mo po mangyari? Dapat agad tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. O maaaring bigyan ko na lang kayong ginulat sa isang interview, parang sinadya kong inabang ko na lang kayo. Pero, wala man siguro masama kung magbigyan mo buting intensyon. Hindi ibig sabihin pag may nakaabang ay panganib. Siyempre, yun ang kasing iniisip ng marami. Ang punto lamang, ganito kasi yan. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo. Kung ikaw'y mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang taon? 50 years po. 5-0? Ayaw mo ng 1-0-0? Bakit? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Okay, pero tanong ko lamang, alam mo ba hanggang kailan kayo magkatagal dito? Hindi po. Yun nga po problema, no? Hindi ko kayo tinatakot, wala pong kapangyarihan, hindi po mangula. Huwag naman sana bigyan sa gitna ng interview,
tamang-tama, ang background mo ay may poste, bigat tayong bagsak dito. Hindi ko tinatakot. O wag naman sana itong puno na to ay bigat tayong bagsakan dito. Ang dami kasi pwedeng mangyari sa loob ng ilang segundo. Hindi ko tinatakot, di po manghuhula, pero ang buhay po ay may lamang. Kasi nga, sabi sa Bible, pag po talaga tayo mamamatay, lahat talaga tayo husgahan ng hindi nagkakamaling Panginoon. Hindi lang niya titingnan ang mabuting gawa natin, pati ang mga masasama. Ang masakit nga lang po dito, wala talagang mabuti. Sabi mo kanina, from 1 to 10, 5, hindi. Sa mata ng Panginoon, bagsak, negative. Kasi wala talagang mabuti kahit isa. Kasi ibig sabihin lamang po nito, makagawa lang tayo hindi mabuti, nalulungkot o nagagalit ang Panginoon. Kasi hindi natin nasusunod ang kanyang utos. Yan yung dahilan kung bakit lahat tayo ay sa hell mapupunta. Bagamat nakapag-alala, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Ano po sa Tagalog nun? Na mental block. Coca-Cola friend. Ano kaya ang sabihin ng mercy? Ano nga? Nabobo. Uy, ewan mo. Atay tayo dyan. Nagising mo na sa letter A. At nagtatapos sa letter A, ha? Ba? Dalawang A. Wait lang. O sirit Give me mercy. Waiting talaga sa taas, no? Ano, sirit na? Sirit na po. When you say po mercy, ay awa. Ayun. Kayo binahingi ng awa. Opo. When you say po mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Na inamin natin tayo po'y makasalanan, inamin natin tayo po'y mahina, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Yan po ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. At hindi po kahinaan ang humingi ng mercy. Dahil sabi sa Bible, ang Kanyang awa ay laging bago kada umaga. Libre po yan habang wala pang judgment day. Sabihin, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi pag nagawa natin yan, alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, eto na po yung magiging tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo pa yung makalis po sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Para hindi tayo mapahamak sa hell. Iniligtas po. Okay? Ano ba ang nasa kwintas mo? Kanina ko pa napapansin. Cross po. Diba? Yun yung sagot dyan, no? Tayo pong lahat ay makasalanan. Hindi na sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyo, sa ating lahat-lahat. Bago yung naging simbolo yan sa inyong kwintas, siya po ay nagkatawang tao, tulad natin, naranasan niya lahat ng pagsubok ng isang tao. Na kung saan, nagmamalasakit lang siya, nagbabahagi ng katotohanan. Ang problema, ang ginawa sa kanya, siya ay pinahirapan, siya ay tinorture, siya ay pinatay pa sa krus ng Kalbaryo. Bago ituloy yan, di mo ba napansin yung katanong ko kanina doon sa isang mabuting taong iniwan sa ere? Parang ganun din ang nangyari kay Jesus. Kailangan niyang mamatay dahil lang nagbabagi ng katotohanan, dapat nga ma-appreciate nga nila, may naggagabay nga eh. Pero baliktad, ayaw nila ng katotohanan. Pag ayaw nila ng katotohanan, papapatay nila ang tao. Kasi sabi sa Bible, ayaw ng mga tao ng liwanag. Kasama tayo. Pag kasi tayo pinagsasabihan, parang ayaw natin makinig. Kasi guilty tayo sa nagagawa ng kasalanan. Kaya doon pa lamang, parehas na nangyari kay Jesus. Pero hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kasi alam niya, na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit sa kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ay namatay sa krus, at siya ay pinako, at siya ay nabuhay sa pangatlong araw. Bilang hudyat, na matagal na pong natalong kasamaan, matagal na po natalong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos at wala sa timubuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, naging salitang repentance. First time. So when you say repentance or repent, ibig sabihin yan ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lang yan. Parang sa sakit, di ba gusto niya laging gumaling? Opo. So tingnan mo, pag nagkasakit, mapunta kaya ka dito sa napakagandang lugar na to? Hindi. Diba? Kasi hindi natin ma-enjoy yan. So, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran naman nagawang kamalian, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan para hindi tayo umuulit sa paggawa ng mali o ng kasalanan. Pero, don't get me wrong ha,
Ang pagsisisi ay hindi mo iaasa ang sorry or pagsisisi sa sarili mo, kundi nagsisisi ka sa harap ng Panginoon dahil regalo niya yun para isang tao hindi gumagawa ng kapahamakan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, ay chop, pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron akong mabilis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba'y merong Bible sa inyong mga bahay? Meron. Okay, nagbabasa ba kayo lagi? Hindi. Bakit? Minsan lang Minsan, ganito lang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin mo? kakain. Di ba araw-araw yan? Kasi kung hindi, ay mapapahamak po lahat-lahat. At pag nangyari yun, talagang hindi natin magagawa ito lahat-lahat, no? So, kailangan natin po kumain araw-araw. Ganyan din po, pag po tayo ay nakagawa ng kasalanan, ganyan din pag tayo po ay magbabasa ng Bible, kung saan mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Tanong ko lamang, mahilig ka bang gumamit ng AI? Like ChatGPT? Hindi. Pero familiar ka doon? Opo. Kasi halimbawa gusto mo itanong yan kay robot. Tanongin mo, what is the best book at all time? Or best-selling book? Ang sasabihin sa'yo ng tatlong mga robot, ChatGPT, Gemini AI sa Google, at Meta AI sa Messenger, kung napapansin mo yan, ang sasabihin sa'yo yan ay Bible. Bakit? Kasi yan yung best-selling book at all time, sabi ng Guinness Book of World Record. Maabot po ng 5 bilyong Bible. Hindi pa kasama ang mga libre. Ibig sabihin lamang, ang kanyang salita pala ay makatotohanan, kaya may mga tao pong kailangan mamatay. Nagmamalasakit na nga lang, pero yun yung realidad. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Para makita natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat agad tayo ay sa hell mapupunta. Yan po ang station ng Panginoon sa atin lahat. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat, pero syempre mas maganda kung tayo maliligtas, kung talagang tayo ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang. At pag nangyari yung dalawa na yun, repentance and faith, ay chop, maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Hindi siya mabuting gawa, kundi mabuti po ang Diyos at siya ay magliligtas ng mga tao sa kanyang awa at biyaya habang wala pang judgment day. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa OSA to. Meron ba yung katanungan po? Wala. So kung wala ng katanungan po, ako po yung nagpapasalamat po dito sa OSA to. Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyo. At stay rehydrate po and stay safe. Thank you po. Thank you po.